So parang ang conclusion ngayon, kung ayaw nilang aminin itong new model at gusto nyo talaga magkagulo, Pilipinas talaga ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng hidwaan at mapalala ang hidwaan. Wala naman masyadong pagkakaiba yan doon sa kasunduan na ipinasok dati ng mga naunang presidente. At ang unang-unang presidente na alam natin pumasok dyan ay si Noynoy Aquino. Kaya lang, siyempre, ayaw ng mga tinatawag na lang nating mga hawks, no? O yung mga gusto talaga makipaggera sa China, itong arrangement na ito. Dahil ito'y magdudulot ng, more or less, relative kapayapaan sa atin. No? Ano bang nakasaad dyan sa agreement na yan? Well, halos pareho rin naman. No? Unang-una na 1+1. Isang barko lang at isang Chinese vessel ang pupunta doon sa Sierra Madre kapag magde-deliver ng supply. Pangalawa ay limitado lang ito sa tubig at sa pagkain at walang repair materials. At meron lang hindi naman paalam kundi notification na 2 days na pupunta doon sa Ayungin. No? At kaya naman ito ipinasok, alam mo kung ako'y pilyo, sasabihin ko yung kapareho na sinabi nila tungkol sa gentleman's agreement. Na ito ipagbebenta sa soberanya, ito ipagbebenta sa sovereign rights. Pero dahil matapos ko mapag-aralan, halos kapareho din naman ang status quo agreement yan. Ang aking konklusyon, ito'y kabahagi ng isang continuing effort para nga ma-manage yung hindi pa natin nare-resolbang agawan sa teritoryo. No? Now, meron po kasi tayong kasunduan na parang yung DOC na tinatawag na, parang Code of Conduct na nauna na. No? At meron dong Section 5 na ang sinasabi po dyan sa DOC na yan ay hindi dapat magkaroon ng mga infrastruktura sa mga reefs na pinag-aagawan. No? So, ang posisyon, ang new agreement ay kabahagi din nung napagkasunduan ni Presidente Marcos at ni President Xi nung sila yung nagkita sa Amerika, no? Sa Amerika pa sila nagkita. Hindi, sa state visit pa pala, no? Sa state visit na kinakailangan ma-de-escalate yung tension dyan sa West Philippine Sea. At ang pamamaraan nga na nakita nila is yung ganitong code of conduct na ililimitahan nga sa tubig at sa pagkain. So bigyan ko lang kayo ng konteksto kung ano po nangyari, no? Kasi may kinikwento dito si Roque na nakuha nga yung screenshot. Nag-post po yung isa sa taga AFP at sinasabi niya this was before the nag-tweet before the yung Chinese New Year na merong magandang resulta yung pag-uusap. Tapos dinilit yun. Okay? Tapos ito pa matindi dyan. Lumabas ngayon tong transcript na nangyari noong January talaga. Na nag-usap talaga itong Westcom Command ng AFP at ito pong representative ng China. Alam mo, ito dapat ang idikdik natin. Alam mo kung bakit? Bumalentong sila dito. Sila dito? Boom kunana ito. Ito tinatawag na boom kunana. Bakit kanyo? Mantakin mo tama yung sinasabi ni Roque dito Sabi ni Roque, si Gibo. Ano sabi niya? Wiretapping. Oh, makakasuhan kayo ng wiretapping. If you come to think of it, when you say wiretapping, ano nangyari? Nag-usap kayong dalawa sa telepono. Di ba? Ibig sabihin nag-usap kayo sa dalawa sa telepono at ni-record mo. Tama, mali. Di ba? Wiretapping ni-record mo. Parang ginagawa nung bungal na na vlogger. Tama ka, Garski. Di inamin nila na there was a talk between China and our government. How stupid is that? Secretary Gibo. Sorry but that's the truth. Kung sasabihin mo, kakasuhan namin sila ng wiretapping, di para mo na rin sinabing meron talagang nag-i-exist na pag-uusap between China and your government. Sabi ko, pambihiran to. Di ba? Ano naman ang sabi ng AFP? Anong inaano nila ngayon? Meron din silang sinasabi na hindi yan wiretapping, ganito rin yan. So, may pag-aamin na naman din. Sabi ko nga etong issue, nasabog sila dito. Yun ang totoo dyan.
may nagsisinungaling. Tapos dito ka pa matatawa, deny sila ng deny, pero yung AFP Westcom Command, nakalib na. Pinaalis na. Hindi ko alam kung nag-leave lang yun, nagbakasyon lang, pinagbakasyon lang, o baka naman sinibak, hindi na lang sinabihan. Hindi na lang sinabi sa media. Now, alam mo, merong isang post yung tagapagsalita ng AFP. Ewan ko kung nakita yan ng ating technical, no? Pero maya-maya siguro i-forward ko itong post neto. At matapos matapos itong new model at ito po'y Enero, nagkaroon ng delivery ng pagkain na tubig. Ang sabi nung tagapagsalita, spotless ang naging delivery. Okay? Yung resupply mission. Ito po'y February. Kaya lang, less than 24 hours, tinanggal ng spokesperson ng hukbong sa datahan. Bakit? Kasi merong gustong umalis sa ganyang kasunduan dahil ayaw nila ng kapayapaan. No? At ang nangyari nga po is yung pagdating na ng Pebrero, nagsimula na naman yung sigalot kasi hindi na sinunod yung kanilang new model. Pero malinaw po yan, ha? Ang new model po, ipinasok ng administrasyon ng PBBM. Ayun itong sinasabi nila, tanging presidente lang po pwede pumasok sa kasunduan. Hindi po. Now, ang nakasaad po sa Vienna Convention on the Law of Treaties, pero ang mga tratado po, mga treaties, dapat nakasulat, ay kinakailangan merong full powers yung nagde-negotiate. So, mali po yun na tanging presidente lang po pwedeng pumasok sa mga kasunduan. Hindi. Basta sila po ay authorized. Okay? Now, at saka isa pa, itong new model nito, gaya ng gentleman's agreement, ay verbal. Hindi nakasulat. Ang sabi ng aking informante, sa telepono daw sila nag-discuss. Kaya nga nakapagtataka itong alegasyon ng wiretapping kasi alam naman natin, o at least sa larangan ng international law, pwede naman talagang magkaroon ng record. At yan po ay standard operating procedure sa mga bansa na nakikipag-usap, na nagkakaroon sila ng mga... O ayan, isa pang magandang punto dito ni Roque. Hindi daw pwedeng pumasok sa wiretapping ito. Bakit kanyo? Kasi sabi sa international law, pag nag-usap talaga, it is allowed to record ang mga kasunduan sa telepono. Actually, naisip ko nga wiretapping. 'Di ba? Ang alam ko, in criminal law, it's territorial. Tama, mali? Isipin nyo lang mabuti ito. Correct me if I'm wrong. I'm willing to be corrected kung may mga lawyer dyan. Pero kung yung kausap mo nasa China, syempre, alam naman nasa Pilipinas yung kausap niya. China nga ito. So, nag-record siya. Sabi na ni Roque, hindi nga daw yun crime. Okay? Pero gayon pa man, gawin na natin crime. Ang nag-record nasa China. Saan ni-record? Sa China. So, paano mo sasabihan ng wiretapping yun? Yung krimen na sinasabi mo, kinumit sa loob ng China. Paano nila kakasuhan ng China? Hindi ko rin magets Siguro, kaya nga 'di ba, yung isang araw pinupunto natin dito, yung statement ni Gibo was just pananakot. Pananakot lamang po ito sa China. Pag nilabas niyo yan, tatanggalin namin ang embassy ninyo. Kaya lang, nasobrahan, may pa-wiretapping pa siya. Patay tayo dyan. At saka yun nga, paano magiging wiretapping kung both sides alam naman daw na nire-record? Transcript, no? O kaya summary kung ano yung mga pinag-usapan. So ito parang po ay usapan sa telepono. At wala pong daw wiretapping dahil di umano ay alam ng isa't isa na nagre-record sila dahil parte naman ang side ng Pilipinas ay re-record. Ang tanong, sino kaya ang naghimasok at sinabing ayaw natin dito sa new model? Dahil, bantayan ninyo, Marso, pumutok na yung agreement ng gentleman's agreement. Dahil nga ako'y nagpa-interview dito sa SMNI at linabas ko na bakit tayo nagkakagulo ngayon dyan sa ayungin na yan? Dati-rati naman, may pamamaraan para tayo ay maging mapayapa, no? At yun nga yung agreement na status quo, na walang galawan, no? So, meron talagang gusto na guluhin ang relasyon ng Pilipinas at ng China. At kung ako'y namumulitik lang, sasabihin ko, kayo nagbenta ng Pilipinas. Pero ngayon alam ko na kung ano yung sinabi ng new model, wala pong binentang soberenya dyan, wala namang binenta ring sovereign rights. Ang meron lang is
yung pagkakaroon ng kapayapaan na obviously may mga quarters ngayon dyan sa ating gobyerno na ayaw ang kapayapaan sa China. Alam mo kung bakit ko nasabi ng isang, actually lagi ko na sinasabi ito para naalala ko lang kasi katulad ng ibang nagsalita ngayon dyan. Pansinin nyo every time bumabanat po tayo na itong PDEA leaks na ito o itong Trojan horse na ito ay nandito yan to destroy the Duterte, the real Duterte supporter. Laging merong nagko-comment na troll, na fake account. Hindi nyo napapansin yun? Ako napapansin ko yun. Yung mga walang picture, yung mga profile, o kung meron man, mga aso o ano, laging ganun. As far as I know, walang anti-Duterte force na may troll farm. Can afford to have a troll farm. Mapagmatsyag kayo. Alam nyo kung sino may troll farm di ba? Bakit kaya nagagalit sila sa sinasabi ko? Kasi nabubuking sila di ba? O, tuloy natin to si Roque. Dahil gusto nga nila magkagulo, no? In the hope na si Uncle Sam, mga Amerikano, ay sasaklolo sa atin. Ako naman, paulit-ulit ko na sinasabi yan, no? Sana totoo, sana true. Pero ang aking natutunan sa kasaysayan, ang mga Amerikano nagsalita na, panahon pa ni Henry Kissinger. Hindi nila kinikilala yung ating titulo sa pinag-aagawang mga isla dyan sa West Philippine Sea. At number 2 ay... Grabe ka naman, Diego Latigo. Marami magagalit sa inyong MDS niyan. Pakawala ni Marcos si Maharlika, kunwari kinasuhan noon. Grabe ka, Diego Latigo, ha? Pero pansin ko din. Hindi rin sila naghihimasok sa ganyang agawan. Sa kanila lamang ay yung kalayaan na maglayag dyan sa South China Sea dahil yan po isa sa pinaka-importanting trading route sa buong daigdig. Eto. Kongreso isinapubliko na kauna-unang panahon ni... Ipakita na natin, ang tagal ng salita ni Roque, ipakita natin yung, yung transcript. Ni Secretary Phil Lorenzana, ini-insist nila, ito ay secret agreement. Anong secret na nalathala yan sa periodiko? No? Ayan, nakita nyo yan, sulat na yan. Maliit lang sa akin, pero grabe ho dyan, no? Grabe po yung sinasabi ho dyan, no? Yung pag-uusap. Para sinasabi ho dyan na binigyan ng otoridad itong AFP Westcom Command Chief, Westcom Chief, binigyan daw ng authority para makipag-usap dito sa China. At ang usapan dyan, una-una, there is nothing wrong with this agreement. Okay? I think this agreement is correct. It's the same, status quo lang yan Same thing Kaya lang, ang sinasabi dito sa agreement na to, yun kaya nga kay Bobby Tiglao, nilabas niya ho ito sa Manila Times. Sinasabi nga dito na kayo ang may agreement. Bakit kayo deny ng deny? Tapos itinuturo ninyo kay Duterte. 'Di ba? You were given, kasi nga imposible, tama si Roque. Imposible na nakipag-deal ka sa China without the authority of your higher authority, which is siguro si Secretary ng National Defense, 'di ba? So si Gibo o yung AFP chief. Pero I think it's not the AFP chief kasi siyempre AFP chief hindi naman yan gumagawa ng polisiya, nagpapatupad ng polisiya. Pero pagdating mo sa polisiya, walang iba kundi nanggagaling yan sa ating Pangulo at yung kanyang mga tauhan na halimbawa, in this particular instance, si Secretary Gibo. Kaya nga tingnan nyo, parang si Gibo yung parang sa aray ng aray dito. Hindi nyo napapansin? Di ba? At ito nga, rinelease na yung transcript. Standard po yan sa lahat ng pag-uusap ng mga representante ng gobyerno na nagkakaroon ng recording at nagkakaroon po ng transcript. Now, sabihin na natin wiretap. Kapag sinabi mong nag-wiretap, totoong nagkaroon ng kasunduan. Hindi nyo ba naisip yun?
Hindi naman po pwedeng, hindi totoo yan. Wala kami ganyang usapan. Pero winartap kami. Anong winartap nyo kung wala kayong kasunduan? Hello naman, no? Grabe naman. Either merong kasunduan or wala. At dahil sinasabi niyang na-wiretap, nagkaroon talaga ng kasunduan. And kaya lang nga, ngayon gusto niyong umalis dyan dahil gusto niyong magkagulo nga sa panig ng Pilipinas at ng China. No? So mga partners, maraming pa raw malalabas dyan eh. Kapag nagpatuloy pa itong ganitong usapin, no, na ang gulo-gulo. Now, lumalabas talaga na ang pumasok dito at ang nakipag-negotiate ay si Westcom Chief. Na Nako. ngayon po ay nag-leave. Nag-leave? So sa tingin ko po, Pat magkakaroon lang ng ng investigasyon tutsa. sa mga kasunduan sa panig ng Pilipinas at ang China at kung ito nga ay labag sa saligang batas, abay mas importante na pag-usapan itong new model. Dahil ba't mo pa pag-uusapan ang nakalipas na agreement ng isang presidente na wala na sa poder, na hindi na makakaapekto sa ating mga sinasabing titulo o di naman kaya mga sovereign rights. No? So sige po, bring it on! Pag-usapan lahat na... Ayan no, may nakita. Basahin niyo yan no. Ayan no. Di ba kasi lakihan ko medyo maliit itong aking screen eh. Wait lang. Hanapin natin. Kasi napaka-importante nito eh na maintindihan ng bawat Pilipino ito. Nakakaloko eh. Pambihira wait lang. Huwag ka maingay dyan, banat ba? Ang ingay-ingay mo. Yan. Ayan. Ay, lalo palang di nakita. Ayun. Ay, taknang weting. Wait lang. Kita niyo yon? May doon sinulat. Tinanong siya kung ito ba ay parang authorized, di ba? Tapos tingnan niyo yon. May mahabang naka-block na ganon. Ano kayang pwedeng ilagay doon? Vice President Sara Duterte. Former President Rodrigo Roa Duterte. Ang haba eh. Di ba? Pero nandyan yung pangalan ni General Browner at saka si Secretary Gibo at saka si Secretary Anyo. Hindi kaya sandali, tingnan natin. Hindi kaya Banateros Brothers? Ano sa tingin nyo? Hindi kasi initiman pa pero apaka-obvious naman kung sino yan. Kasi by format general, tapos yung secretary na mga alam naman nang ilagay dyan. Former Senator Trillanes. Ano sa tingin ninyo? Alam mo, tayo dito yari tayo dito sa ganitong, ito kasi yung problema dyan, kaya isipin ninyo yung impact nito sa international community, tapos inilabas pa ito sa China, inilabas pa ito ng media, ang dating sa international community nito, ganito pala ang Pilipinas. Makikipag-usap, tapos eventually i-deny because out of politics. Naintindihan doon natin? Ito talaga sinira. Sabi nga, sino man nabasa ko yun I think it was Bobby Tigla who said this na because of this denial of Gibo, sinira niya yung status natin sa international communities. Bakit? Kasi mantakin mo makikipag-usap tayo. Ito deal, ito usapan natin ito. And remember, hindi naman ito something na illegal. This is not an illegal deal. Wala namang masama sa deal na ito na sige, we want to have a good relationship with you. So ganito lang ang aming gagawin, ganito ang gagawin ninyo so that we have a good relationship. There's nothing wrong with that. That's why, ang tanong ng iba, bakit mo i-deny kung wala namang masama dun sa usapan ninyo? Tama, mali.
Tapos, ang dating niyan, tangina, para palang gago kausap tong Pilipinas ah. Usap-usap tayo, because of politics, madadamay kaming mga kausap nyo. Si Cardo Dalisay yan. Sabi, yung nakalagay dyan. Oh. Di ba ho, alam nyo, ito importante ito maunawaan natin ha. Meron ako napakinggan kanina, hindi ko na lang babanggitin kung sino. Baka magkamali pa ako ng ano. Dadagdagan ko kasi yung sinabi niya. Sabi nitong isa, lumabas daw sa isang international business na media na sinasabi na naguguluhan ng international community sa atin. Bakit? Kasi merong issue ng PDEA leaks, may issue ng destabilization sa government, at the same time, merong issue ng ICC against the destabilizer. So, in the business community na international, na wala namang alam sa politika, siyempre, di naman nila alam ang politika, matatakot tuloy sila lalong mag-invest sa Pilipinas. Nagigets niyo? Yun ang problema eh. Matatakot tuloy ang tao mag-invest ngayon sa Pilipinas dahil nga po ganito itsura ng ating gobyerno. Sino ho madadamay? Ang tanong ko sa inyo. Yung mga Duterte supporter. Hindi. Yung mga anti-Marcos, ano lang yan, ang madadamay dyan. Sa totoo lang, anti-Marcos lang madadamay dyan. So, ano sinasabi mo, Banat ba? Hindi na ba tayo magkukomento ng tama? Na makikriticize sa government? Hindi. That's not the point. The point is, kaya nga ho, dapat tama ho yung ating approach dito. Kung meron man tayong dapat punahin yung mga ganitong bagay, let's call out our officials na pinupolitika ang ating bayan. Ito yung dapat kinu-call out natin eh. Di ba po? Ito yun. Bakit kanyo? Ito ang nakakasira sa international community. Yung magkikipag-usap tayo, tapos biglang i-deny natin, asan na yung credibility ng ating gobyerno? Damay-damay ho tayo dito. So that our effort sana, ito ang ating idiin. Yun nga ang panawagan ko sa mga vlogger na nanonood dito. Sana naman. Alam ko minsan mas masarap kargahin ang chismis kasi mas content yun. Alam mo naman mga Pilipino mas mahilig sa chismis kesa sa mga mahahalagang bagay eh. Ito totoo yan. Kita nyo si Sangkay, di ba, namayagpag yung vlog niya during the campaign? Kasi gusto nila yung mga chismis na balita eh. No. Pero ako, ang panawagan ko sa ibang mga vlogger dyan, ito yung dapat na i-call out natin sa gobyerno. More than anything else, ito yun. Let's call out our government na please, parang awa nyo na, wag naman na kayo mamulitika.